Pilipinas ay may malawak na variety ng mga animal species at according sa International Union for Conservation of Nature IUCN, isang non-profit environmentalist group na nabuo noong 1987, ang Pilipinas ay isa sa 17 mega-diverse countries sa buong mundo. At para makilala ang mga animals sa ating bansa na nanganganib ng maubos, tara at samahan niyo akong libutin ang Pilipinas. First stop, Dinagat Island. Dito matatagpuan ang Dinagat Bushy-tailed Cloud Rat. Sila ay mga nocturnal by nature at herbivores. Isa lamang ang kanilang lahi sa cloud rat species na nailista ng IUCN bilang critically endangered sa bansa dahil sa pagkaubos ng kanilang natural habitat due to deforestation, chromite mining, and excessive hunting. Next stop, Palawan. Dito naman matatagpuan yung Philippine Forest Turtle, also known as the Palawan Turtle or Leyte Pond Turtle. Philippine Pond Turtle. Kahit na tinatawag itong Leyte Pond Turtle, ito ay non-existent sa Leyte dahil matatagpuan lamang ito sa Palawan. Mayroong mga kinokonduct na several conservation programs para mas dumami pa ang kanilang populasyon. Ayon din sa IUCN, sinasabing nauubos na ang populasyon nila dahil sa habitat loss at sobrang pangunguha ng mga collectors. Pumunta naman tayo sa Negros Island kung saan matatagpuan ang Philippine Naked-backed Fruit Bat. Kilala rin ito bilang Philippine Bareback Fruit Bat. Dahil sa deforestation at agricultural land clearing, sinasabing naubos at nagiging kaunti na lamang ang bilang nila. Napabalita rin na nag-umpisang mawala at hindi na makita ang lahi nila noong 1980s, kung saan nagputol ng mga lowland forest sa mga lokal para sa gagawing sugarcane plantation. Still staying here sa Negros para sa Negros Bleeding Heart. Sila ay may tuturing na very colorful bird. Nagmula ang pangalan nitong Bleeding Heart dahil sa bright, narrow line of red feathers enveloped by white feathers sa kanyang dibdib at leeg. Dahil sa madalas silang nasa ground, ito ang dahilan para madali silang mahuli ng poachers. Patuloy na lumiliit ang populasyon nila dahil sa deforestation, excessive hunting, at sa exotic pet black market. Lipad naman tayo ulit pabalik sa Palawan para sa Philippine Cockatoo, locally known as Kalangay, Katala, or the red-vented cockatoo. Sinasabing ito ay dating common sa buong bansa, but today, 180 na lang ang sinasabing nasa kagubatan ng Palawan. Sinasabing ang main cause ng pagkawala ng mga ito ay ang illegal trapping by poachers na naghahanap ng mapagkakakitaan by selling them sa private collectors at pet enthusiasts. Next naman ay ang Visayan Warty Pig. Ang adult Visayan Warty Pigs ay kayang lumaki ng hanggang 100 centimeters in length. Kasama rin sa IUCN's list of critically endangered species in the Philippines ang land mammal na ito dahil sa illegal hunting and logging at agricultural land clearing. Sinasabi na noon matatagpuan sa halos lahat ng dako sa Central Philippines ang Visayan Warty Pig, lalo na sa island of Cebu. Ngayon, sinasabing matatagpuan na lamang ito sa Panay at Negros. May report na nagsasabing matatagpuan pa rin ito sa Masbate, pero hanggang ngayon ay walang nakakapag-confirm kung totoo ito. Next sa ating listahan, ang Walden's Hornbill na tinatawag na kalaw ng mga lokal. Kilala rin ito as the Visayan Wrinkled Hornbill. Ito ay endemic animal sa Philippine Islands of Panay and Negros. Ngunit matatagpuan din ito sa ibang rehiyon sa bansa, tulad sa Zamboanga del Norte sa Mindanao. Excessive hunting at illegal hunting ang sinasabing dahilan ng disappearance ng species sa areas ng Negros at Guimaras. At sa lahat ng species ng hornbill, ang Walden's Hornbill din ang world's second most critically endangered species. Mga kada, kapit lang dahil nasa last 3 na tayo ng ating listahan. Kaya naman pumunta na tayo sa Mindoro kung saan matatagpuan ang Mindoro Dwarf Buffalo. Ito ang nag-iisang kilalang bovine indigenous sa bansa. Nakikita sila noon sa buong Mindoro Island, sa Kapatagang Pate at sa mga bulubundukin dito. Ngayon, sinasabing mayroon na lamang halos 400 tama raw sa bansa. Illegal hunting,
Logging and residential land clearing ang sinasabing main causes ng pagkaubos ng kanilang lahi. Hindi na tayo lalayo pa dahil dito rin matatagpuan ang Philippine freshwater crocodile, kilala bilang Mindoro crocodiles. Ito ay isang endemic animal sa bansa. Mas maliit ito kumpara sa ibang crocodiles at lumalaki lamang ito ng 4.5 to 5 feet at tumitimbang ng 15 kilograms. Ayon sa report noong 2017, mayroon na lamang halos 100 Philippine crocodiles. Sinasabi ring ang massive clearing ng rainforest ay nakakaapekto sa pagkaubos ng kanilang lahi dahil ito ang kanilang natural habitat. Isa ring threat para sa kanila ang mga lokal na nagsasagawa ng illegal hunting sa mga crocodiles. At para sa huling animal sa ating listahan, ito ay ang ating pambansang ibon ng Pilipinas, ang Philippine eagle o ang monkey-eating eagle. Ang Philippine eagle ay native at matatagpuan sa southern part ng ating bansa. Sinasabing ito ay isa sa mga largest at most powerful birds sa mundo. Ang full-grown adult na Philippine eagle ay lumalaki hanggang 4 feet tall at tumitimbang hanggang 9 kilograms. Deforestation, mining at pollution ang sinasabing major threats sa survival ng Philippine eagle. Ang Philippine eagle ay nasa red list na ng critically endangered animals. Ayon po yan sa IUCN. Noong 1988, napabilang ito sa list of animals in threat of extinction. At noong 1990s, ito ay na-classify as critically endangered. Nakakalungkot isipin na kung gaano kaganda ang Pilipinas ay tila nauubos naman ang mga hayop na nagdadagdag sa kagandahan nito. Kaya mga kada, ingatan natin ang ating kalikasan dahil ito ang nagsisilbing munting tirahan natin, pati na rin ang mga hayop na parte ng ating biodiversity. Ka-Net 25, this is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.